Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas at Georgia. Paano nga ba nalamangan ng New Zealand dito nga sa inilabas na power ranking ng FIBA sa darating na Olympic qualifying tournament? At Coach Tim Cone masaya sa progress ng ating Gilas Pilipinas, pero bakit nga ba hindi pa rin siya kontento dito sa nangyayari? At AJ Edu nakasungkit ng panibagong kontrata sa Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta dito nga sa pinakabagong inilabas na power ranking ng FIBA para sa darating na Olympic qualifying tournament. Ay inilagay nila sa pang number 20 itong ating Gilas Pilipinas. Out of 24 to mga kabasketball, ibig sabihin nasa bandang dulo tayo sa power ranking. Ang katwiran nila mga kabasketball, natalo tayo diyan nga sa mga tune-up games sa Turkey saka sa Poland. At sinasabi nila rito na bagaman natalo tayo ay meron naman daw bright spot. Yun nga yung mataas na scoring netong si Justin Brownlee na posibleng masungkit etong top scorer dito sa FIBA OQT. At sinasabi nila na itong Latvia ay magiging mataas or mahirap na assignment sa ating national team, pero pwede tayong makasungkit ng panalo dito nga sa Georgia. So tabayanan natin yan mga kabasketball. Ang nakakapagtaka lang ay inilagay nila itong New Zealand sa pang-12 pwesto. Mas mataas pa kontra doon sa Georgia mga kabasketball. Ang katwiran nila, bagaman mahirap or ang pangit netong naging preparation ng New Zealand sa kanilang mga tune-up games, ang tinitingnan kasi nila yung naging performance ng New Zealand doon nga sa FIBA World Cup noong 2023, kung saan nalamangan nila ng 10 yung Team USA at nalamangan nila ng 15 yung Greece. At kung nanalo nga raw sila doon sa mga laban na yon, malamang nasa number 16 sila ng world ranking. At yung physicality raw kasi ni Shea Ely, ni Ruben Tirangi, si Isaiah Leapa, si Pindelani, si Yanni Wetzel, saka itong veterano na si Corey Webster na nasa kanilang lineup, yung nagpasolid daw ng kanilang koponan. Kaya wag raw tayong or magtiwala or magpaloko doon sa hindi magandang shooting doon sa mga tune-up game netong New Zealand. Pero itong Georgia mga kabasketball, inilagay lang nila sa pang-14 kasi nga hindi raw maganda yung kanilang naging mga tune-up game, yung resulta ng kanilang paghahanda. At dapat nga raw ilalagay nila sa bottom 5, ibig sabihin doon sa number 20 spot itong Georgia. Yun nga lang, nakikita nila na syempre magaling yung coach nila si Alexander Disick, pero ang tabayanan natin mga kabasketball, kasi nga pukpukan na itong paghahandang ginagawa ng ating Gilas Pilipinas diyan mismo sa Latvia. Talagang yung pag-iensayo nila mga kabasketball talagang all out na. Ayon nga rito sa report kanina ni Denison Ray Dalupang para sa Inquirer.net, at sinasabi niya nga rito na hindi naman daw dapat maging kasiyahan itong trip nila. Dapat daw ito yung pinaka maging mahirap na pagdadaanan nila, especially sa mga buhay basketballista nila, sabi ni Coach Tim Cone. Kasi grabe raw talaga, napaka-hectic ng schedule. Pero hopefully daw ay kumbaga manormalize na yung kanilang paghinga, kasi syempre may mga jet lag pa yan, diba? Hindi rin natin alam kung ano yung klima doon. At masaya si Coach Tim Cone sa progress kasi nga nakakasabay na tayo dyan sa mga European teams pero hindi pa raw siya satisfied. Kailangan na kumbaga malampasan yung matataas or may hirap na balakid. At hopefully matalo natin yung Latvia or Georgia, kahit na alam natin na magiging mahirap kasi nga hindi makapaglalaro etong si Scottie Thompson saka si AJ Edu. At speaking of AJ Edu mga kabasketball, ipinalita ng senior staff writer na si Donatas Ordonas ng Basket News na etong si AJ Edu ay maglalaro dito sa Nagasaki Belka, dito nga sa pinaglaruan dati ni Jordan Heading. So alam naman natin na mamimiss natin ngayon
etong ilang sunod na, no? Etong si AJ Edu, dahil talagang masasabi ko, kung naglaro si Scottie Thompson saka si AJ Edu, liyamado pa tayo sa Georgia kahit may mga NBA player sila. Ewan ko kung ganun yung pananaw nyo, mga kabasketball. Hanggang dyan lang muna, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.